Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo. Let's go! Let's go! So for this episode, we're invited here in University of the East para mag-talk about podcasting. At ngayon naman, meron tayong special host. Oo! Di ba? A ladies man himself. Hindi siya lady bosses, siya ay lady boy. Hindi. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's keep the ball rolling. Dahil itong ating co-host, kinakabahan siya. Ba't ka kinakabahan? Hindi, akala ko yung sasabihin mo balls rolling. Ball lang pala. Ball rolling. Doon ako kinabahan. Anyway, go. Tito joke. That's so tito Okay. joke. I know, right? We have a basketball player. Oh my gosh, bata pa lang ako, napapanood na kita. I'm so starstruck. Di totoo. Totoo. So from PBA player, siya ay isa ng PBA pa rin. Podcaster. Basketball player at artista. Wow, ang galing Ayun, nakasulat. Nakasulat eh. Galing. Mr. Benji Paras. Ay, palakpakan niyo ko. Thank you. Uy. Kailangan ng affirmation ni Tito. Sige lang. Go. Tell us more about yourself. Paano ka napasok sa podcasting? From basketball to podcasting. Oo. From basketball to artistas. basketballeros. Yeah. To podcasting about your... Pag nagpa-podcast ka Love for na, basketball. you're tama yung sabi mo, na being an actor, tapos naging podcaster, doon mo na nakikita na tumatanda ka na. Hindi na namin masyado binabanggit. No, kasi ito na yung... Okay, being an actor, there's a director, there's a producer, and there's the writer. Okay, ang pinaka-head dito usually, sasabihin yung producer, not really, it's the writer. Okay, so the writer will give you a script, will give you your own character, and you will follow that character, okay? You will follow the director. So that's what I'm doing as an actor. I'm acting. Pero in podcast kasi, this is my freedom. You can talk about anything. You can dictate anything. So, and as of now kasi, nobody's watching TV anymore. Totoo. Lahat kasi, ayan, katulad nila, naka-gadget habang nagsasalita ako. Oo, grabe. Pakinig kayo may tatay. See? So, yun ang sinasabi ko. Everyone nandun sa phone nila and so, etong podcast kasi, yun na nga anywhere you go, you can watch it. Yes. And you create your own community, your Yes. niche, depending on your topic. So ikaw, ang community mo, mga... Basketball. Okay, akala ko Basketball players. matatanda. Mga senior. Hindi, mga basketball na matatanda. Exactly. No, yung ginawa namin with Arena Plus, with Casey Montero, Yes. we interview past and present basketball players. Yung collab nila ni Casey Montero is called Basketballeros with Calbros. Calbros. Oo. Pero... Yun lang. Kasi kakalbo kami. Uy, may nakapagsabi na ba sa'yo? Kamukha mo si Will Smith. Hindi Sino si Kamukha Will mo- Smith? Will Smith, pero may hubog ng ulo ni Jada Pinkett Smith. Hindi, pero kamukha mo nga. Totoo? Gwapo yun. Gwapo nga yun. Ikaw lang yata nakapagsabi na. Oo nga. Usually, ang sinasabi sa akin, Richard Gomez. Yeah. Parang hindi sila naniniwala. Anyway, ano yung next na? Walang nag-react eh. Totoo yun, sabi mo nga, di ba, parang TV is kind of outdated already. In fact, wow, may statistics ako dito. Bakit Oo ba nga. prepared ako? Oo. In 2020, Parang ano yun, listahan ng ano, Utang. grocery. hindi kasi nakalagay doon sa studies ni TPN. Ang yeah. top dati noong 2020, one is social media, second is web search engines, third is online video streaming, fourth si TV, tapos pang-lima lang si podcast. Pero nung pandemic, una si internet, social media yung pangalawa, pangatlo pumapasok si podcast. Yan. Kasi nga ito was popularized, kung di ako nagkakamali, mga early 2000. Then after 10 years, saka naging popular. Then during the pandemic, it became more popular. Yes. Yes. Kasi alam mo kung bakit? Madaling kumuha ng guest kasi Zoom. Oo. So yung iba Saka kasi lahat during nasa live, bahay lang. yes, during live, ang daming alibay. Ay, hindi ako pwede, maraming Traffic. Oh, traffic. May ibang booking. Ngayon, pag sinabing nung pandemic, uy, pwede ka, lagi sabihin mong, hindi, may lakad ako. Di ba? Hindi. So lahat, na naglalakad kaya naging popular. So Oo lahat nga. na i-interview mo. So Yan. ikaw, kailan ka nagsimula?
Nag-start ako last year lang. Okay. Pero I was interviewed during the pandemic also. Nakailang interview na ako ron, nakailang guesting ako. So meron ka ng studio din sa sarili mong bahay? Wala naman. Okay. Wala pa. So, nagkaroon kami ng friend ko. Yun kayong sinabi ko sa inyo kanina na may ginawa kami ng anak ko na si Andre. Pero marami na kami na interview and hindi pa na-air. What's the topic with Andre? Anything goes. Anything goes. Father-son Yes. relationship. Oh. So, yun lang. First Father and Son podcast. Oo nga, ang ganda. I know, right? Ilan taon na si Andre? 30. 30 na rin pala si Andre? Yeah, maaga akong ano eh. Oh my gosh! So pwede mo na kami anak talaga. Oo, sige, tuloy na natin. Sige, tuloy na yung usap natin tungkol sa anak. Yeah, 30 na. Tapos meron pa akong 9-year-old girl. Parang apo ko na. Oo nga. Oo nga, kasi Bunso mo Andre yung is girl. 30. Yes. Kinakwento mo yung nagme-makeup na siya, Oh, diba? nagme-makeup. 9-year-old. Gusto kong sipain lagi. Grabe naman, nagme-makeup lang sisipain. 9 years old eh. Nagmamadali ka, di pa tapos wait lang, not yet done. Alam nyo ba na ang podcasting daw pala is 1 out of 5 of us, those who have internet access, ranging from 16 years old to 64 years old, listen to podcasts. So 1 out of 5. Kayo ba may mga podcast kayong pinapakinggan? What's the usual theme? Anong usual na theme or topic ang usual? Yes! Cool Ha? Pass! Cool Pass. Yan. Maraming explain. Asawa niya si GB. JB Labrador. Yeah. Can you tell us more about? Ako ba guest? Hindi, tayo lahat dito mag-share ng ating mga insights about podcasting. So, halimbawa tayo, paano tayo nagsimula? Paano nga ba tayo nagsimula? Hindi kasi, well, stand-up comedians kami na mga babae, so konti lang yung mga babaeng stand-up comedians. So ang ginawa namin, since nakikita na namin yung Cool Pals na maganda yung yung karera ng podcasting. So sabi namin, bakit hindi tayo gumawa ng babaeng version naman? Oo. Una pa nga dapat Cool Gals. Oo, Cool Gals. Pero yun na yung pangalan ng mga girlfriends ng mga Cool Pals. Eh. Oo. So ito kami, naging lady bosses. Because voice carries the message. Oh, yun ang tinuro sa atin ni Sir Bernard. Yun pala yun. Boses. Voice carries the message. Kaya kailangan nga namin Messenger pala. i-explain kung bakit single S lang yan eh. Baka sabihin nila hindi kami marunong mag-spelling. Bakit? Yun pala yun. Yun. Hindi mo lang na-gets. I know, right? So, pero yun nga, isa sa mga favorite ko rin yung Cool Pals. So, kasi anything goes din eh. Yes, exactly. So, ang maganda rito kasi, of course now, lahat tayo very aware of the cancel culture. Pero sila, Wala. meron, andon, pero binabalance nila. O biniblip. May balance na parang, kasi during the 90s, 80s, 90s, that was, That was the thing. that was nothing. Yeah. That was That was nothing. nothing. Parang baliwala yun. Uy, nabanggit nga kanina ni Sir Bernard din. Good voice, good vibes, di ba? Pero I think somehow in our community, the comedians, it doesn't always apply. Unlike radio. Kasi may comedian nga kami nangungo. Totoo, Yeah, di ba? Nakilala mo totoo. si Roger, di ba? Yes. Tapos niloloko pa nung asawa nito na tinatranslate yung mga sinasabi. Na hindi naman Na totoong hindi totoo. translation. Oo. So nakakatuwa. At least siya, game. Diba? Parang medyo may pagkapareho ang broadcasting tsaka sa podcast. Pero ang broadcasting, formal siya. Medyo formal siya. Ang podcast, which is ako, personally, mas gusto ko yung podcasting kasi natural siya. Oo, we can be ourselves. Oo, na hindi mo kailangan, parang pagdating sa longevity, mas mahaba ang mararating mo sa podcasting kasi natural mo yun. Ang broadcasting kasi parang filtered lahat eh. Oo. Parang May writers. may filtered lahat. Tsaka Kasi, critical to advertisers sila eh. Very Yeah. conscious sila kung anong sasabihin. Kasi may ginawa kami dati noon, it's like hindi naman parang teleradyo. We were doing the NBA. And nagsasalta, pero wala kami rin sa camera kasi that was during the game. Mga analyst kami. And then finokus doon sa asawa ng player na naka-plunging. Ang sabi ko, uy, lalaki na. Hindi, walang biro. Totoo yan. Kinat? So nagulat ako dahil yung kasama ko tinanggal yung parang, my uy, gosh! walang sasabihin. Nagulat? So Iniwanan ka, nilaglag ka. kailangan ko magsalita. Nakita ko na yung ipit, tumayo na. Ito na. But Nakadiretso what na. did you mean to begin with? Ito nga.
paano ko babawiin? Kasi nakita ko talagang lalaki. I'm not kidding. I'm being honest. Finokus ulit kasama yung mga anak. Kaya sabi ko, kita nyo, lalaki na ng mga anak. Di ba? Buti na bawi. Live to So, live. that's live. Buti na lang kasama niya yung mga anak niya. Yes, exactly. So, mga lalaki pala yung mga anak. yun. So, yun yung sinasabi namin na hindi ko na-filtered. Mali yun. Pero sa podcast, okay lang. Oo. Diba? Okay Although lang, sometimes okay. we also bleep. Yung mga iba na, Tingin yung talagang namin, cancelable. Yes. Kasi sa akin itong podcast, parang this is a small version or a summary of a talk show. Yes. Like Jimmy Kimmel Show, Jay Leno Show, Tonight, Conan O'Brien. Sila merong intro, merong ibang segment, then yung body, ito. Yes. Tapos merong pang extra, may kumakanta pa. Pero ito kinompress, so ito na lang. So parang matipid na version. Nag-aral ng ka talk pala show. today din. I know, Prepare right? ka. Tsaka what I like about podcasting is you just listen to it. If you like the topic, you can choose it on time and then also on your need. Diba? It is per episode. Per episode also. If you don't like the Tapusan next siya. episode, just skip to the next episode or move to the other podcast. Kaya yung ginawa ko with Andre, kasi Andre is a millennial. Different generation ko. So, nagsishare kami. Sabi niya, Dad, we need to tackle on this. Kasi ito yung nasa gitna. Or then, ito naman yung in ngayon. Yung generation So ano natin. yung mga halimbawa ngayon? Ng millennial? Ang gusto nila halos is yung about, yung sa akin kasi parang ang gusto ko yung mga mga oldies na ini-interview. Na, like, for example, yung basketball na paano nag-start, ano yung difference, ganito, ganyan. Sila naman parang, ano yung mga mystery? Ano yung ano yung like yung sinabi ko na may guest kami na about aliens. Di ba? About dreams. Yung kung baga maraming ibang topic. Parang out of this world Out na of mga this world ang topics. gusto. Ikaw parang yung gusto mo sana is yung mundong iniikutan mo, doon ka rin. Yes. Siya, mas interested siya sa mga new discoveries. So nagulat nga ako kasi Discoveries. like ang nag-guest namin sa an old basketball player na of course ako lahat yung halos nagtatanong kasi based from experience lahat yung tanong. Siya naman yung based sa knowledge niya doon sa isang in-interview. So nagsasaluhan. Parang Yan based yung on maganda curiosity. doon. Curiosity, exactly. At saka nga pala, ang podcasting, hindi lang siya parang talk show. Kasi meron din siyang mga self-help na mga na podcast. Yes. 'Di ba? Katulad na lang yung kay Inka Magnaye. Kung di ka makatulog sa gabi, pwede mo siyang pakinggan. Like ako, meron akong 2 kids. Meron ding mga lullabies, 'di ba, na podcast. In podcast, naman siya, form. So, ang daming pwedeng i-explore. Yes. Yeah, katulad nung sinabi mo, very parang educational na rin. Katulad last time, nag-guest ako kay Makoy Pare. Wala namang kwenta yung pinag-usapan namin. as in, akala ko kung ano eh. Wala, kung ano lang. Machong chismisan ba to? Machong Tama, chismisan, tama. yes. You know why? Apparently, in the Philippine setting, the top topic or theme for podcast is comedy. Comedy. So 74% would listen to comedy. Tapos next is personal development. Pero teka lang, bakit kaya comedy? It started, I think, the insight there is, during the pandemic, naghahanap ka na, parang ang dami ng problema sa mundo that time. Pakikinggan mo pa ba yung mga news na panay problema pa rin? May mga patayan, nakawan. I don't wanna listen to it, Arte. Yes, totoo Diba? yun. So more on parang it's time to relax naman. Yeah, feel Nasa good. bahay ka, hindi ka na makalabas. Eh. Parang siyang help Madidepress for ka pa. mental health. Yes. Yung comedy. Kasi when you laugh about it, kahit gaano ka seryoso, nagiging magaan siya eh. True. So, oo. Kaya siguro comedy ang Comedy yung one Kaya of ganun the- ang ginagawa ko, nanonood ako, relax ako, tapos may inom ako. Sarap. Mag-isa? Kawawa ka naman. Tapos tutulog na ako. Pandemic eh. Antay ko lang makatulog ako. Pag-gising ko ulit, inod ulit. So ganun lang. Kala ko usual. inom ulit eh. Hindi. Pag okay na, pagkagising, inom ka ulit. Kape. Load ka ulit. Alcoholism na yun eh. Tulog. So ganun lang yung nangyari.
Tsaka parang walang kwenta rin doon. Parang ganito yung machong chismis. Tsaka I think, yung podcasting, bigla siyang umusbong dahil pahinga siya from gadgets eh. So instead of Yes. watching TV, instead of watching your phone all the time, background sound siya, but at the same time, you can laugh, you can learn. Diba? And also, traffic. Traffic, Dito sa Pilipinas, yes. traffic Sa tayo. Tapos mga commute. commuters, yun lang pwedeng gawin nila. So parang instead of yung nanonood ka, hindi ka aware sa paligid mo, then you can just listen. Yes. Put your AirPods, put your headphones, tapos yun Hindi lang. siya takaw sa Kasi ang battery. problema ngayon sa tingin ko, sorry lahat kayo, mga anak ko, ako rin, is yung naging in TikTok eh. Oo. Naging attention span natin na parang, oops, Oh, puro ganun ang Swipe, ganun. swipe, swipe. Ngayon, na-realize ko Kasi ako, as, old school, na merong sofa, may sofa, lazy boy, may TV, may remote. May lalagyan ng beer. Oo nga, no. Ganun lang. Oo nga. So, nag-scroll ako. So, parang, oo nga, ito yung mahabang version ng TikTok. Kasi scroll din ako ng scroll eh. Ako lang yung may TV sa bahay. I mean, yung may network. Lahat sila, hindi na sila nanonood eh. Walang nanonood ng TV, except for Netflix, of course. Yung mga anak ko. Pero yung Sky program, Cable TV and Free TV. Ako Ikaw lang na lang. kasi parang ang sarap nakaganon ka lang. So doon ko na-realize, parang TikTok na rin. Kaya lang hihinto ka dun sa gusto mo. Kaya ngayon parang itong podcast na hihinto ka kung ano talaga yung gusto mong panoorin. Correct. Yan. Ayun lang. Dito po nagtatapos ang Parang kasi parang tuturo sa mga bata talaga. Parang Oo, marami. minamana mo na kung ano yung mga knowledge na alam mo, di ba? Yes, kasi ngayon like Gen Z, millennial, talagang pinanganak ng may cellphone. So, di ba? Hindi na natin, kasi ang hirap pagalitan yung mga anak ko. Kasi ang sasagutan sa akin, Dad, that was your time. Di ba? Kasi sabihin mo, during my time, wala niya, naglalakad ako, kukumit ako. Tapos nakatanga lang ako. Isipin mo kung nagka-pandemic noon, di ba? Hirap na hirap ako, wala akong gadgets. That was your time. This is our time. Kasi wala kang choice. Wala kang noon. choice. Oo. Kaya nga minsan sabihin ko, Aba, do you wanna hear my story? No. No. Yung hirap na ginawa ko, ba tayo nagkabahay, ganito, ganyan? No, gagano'n. Pero hindi naman tayo masyado nagkakalayo. Naabutan din namin yung time na wala pang cellphone. So nasa mid-40s na kami ni Jeannie. Tama ba? Hindi naman. Mid lang? Early Mid ako. lang ba? Early ako. Grabe naman to. Naghanap ng karamay. Excuse me, early ako. 45. Ako, inabot ko, typewriter eh. Uy, kami din naman. Oo, Nabot namin. saka yung computer nun, like ngayon, yung laptop, dala mo nun. Yung computer, di mo madadala. Oo, Laki nasa ng bahay house- lang. Laki ng housing, saka may Yung dala. CPU. Saka may dala ka isang box ng floppy disk. Oh my gosh. Andun lahat eh. Floppy disk. Floppy disk. Oo. Tsaka nakadikit yung internet noon sa Oo, kailangan landline. mo. Sa LAN. LAN yung tawag doon. Sino gumagamit? Ako gumagamit telepono dyan. Oh my gosh, classic. Yeah, So classic. ikaw, Sir Benji, halimbawa, ano yung main difference from the broadcasting, the bigger media, versus what you do now in terms of podcasting? What do you like about it and what you don't like about it? Yung sinabi ko kanina, like, ito ang broadcasting kasi. Ang broadcasting is marami. Let's say, more on news. Katulad ng sinabi ni Sir kanina, yung early times, sila yung nagpapadala ng mga recording for them to expose or to promote their songs. Ngayon, ang mga nagpapadala ang nagpapadala ngayon, mga politicians naman. Oo nga. So ito yung mga pwedeng sabihin, ito yung pwedeng ganito. So so sila naman yung nagbabayad sa mga broadcasters. Ikaw ba never mo naisip mag-politics? Baka manalo ko eh. Ano gagawin ko pag nanalo? Di ba? Pag sinabi ng boss mo, ganito gawin mo, wala ka na magagawa. Ang hirap. So as much as possible, well, dati nag-guess ako na let's say naimbitahan at parang may campaign, mga kakilala ko, ganun lang. So kumbaga sa akin passive income. Kumbaga I will do my job, you pay me. Hindi yung Ikaw mismo yung tatakbo. Ganun lang ako. So anyway, going back to your question, yung sa akin kasi ngayon nga, like yung sa inyo, you can choose your own topic. Yes. Diba? Tapos titingnan mo, usually maraming comments yan eh. So di ba, ano naman, pwede naman ganito yung topic natin, pwedeng ganyan-ganyan. So, kumbaga parang yung sinasabi ni Sir Bernard, meron kang voice, nakikinig yung mga tao, at the same time, nagbibigay sila ng input na magagamit mo rin. So kayo halimbawa may nagko-comment na listener nyo, ganito yung
sana mag-guest nyo si ganyan, sana topic nyo ganito, sumusunod naman kayo. Hindi. Ayun nga. Ang hirap ng mga guest na sinasabi. Paano mo, Sino nire-request? paano sasabihin? Baka pwede niya man kukunin si Piolo Pascual. Paano ko naman hahanapin yun? Oo nga. Di ba? I mean, Pero naka-showbiz naman si Andre, di ba? So sinabihan ko siya, baka may kakilala ka nga. So ngayon, ayusin namin yun. And then, titingnan namin pag meron na kaming nakabangko na 4, so titingnan namin yung comments ng mga tao. Kung okay ba. Ano yung what's your reason? Kasi kami, may reason kami why we started podcasting is to sell our stand-up. Kumbaga parang we can be funny on stage, but we can also be funny off stage, pero rin-record. Parang ganon. Yes. So kayo ni Andre, what's the reason kung bakit kayo nag-start Yung ng podcast? second part, kasi hindi naman ako stand-up comedian eh. Uy, pwede rin. Gusto mo? Mahirap ang stand-up eh, mabibilis ang utak nyo Pero eh. comedian ka rin, di ba? I know, right? Hindi, pero yung sa amin, yung second part na we will have a serious topic, pero at the same time, being funny. Okay. So kasi no matter what, katulad nitong ganito, napapasukan namin ng humor. Yun yung importante. So kaya nga pag sinasabi nilang bakit wala na masyadong sitcom ngayon? Kasi pag sinabi mong sitcom, it's all about comedy from the beginning to the end. So parang yung mga tao, parang hindi nakakatawa na eh. So, Pinipilit na lang. Yeah, if you're doing an ordinary movie na seryoso, tapos biglang pak. Katulad ng Avengers. Seryoso, patayan yun. Pero They inject humor. puro kagaguhan sila magsalita. Di ba andun lahat eh. So mas maganda. So sa akin yun yung okay. It's more of also influencing parang father and son. Yeah, isa pa yun. Father and son communication, parang gano'n kung ano nangyayari sa inyo. Kasi syempre, may mga ibang relationship din na father and son na medyo hindi sila nag-uusap. So parang kung makita kayo dun sa podcast, makinig yung mga conversations ninyo, pwede rin nila sabihin na, uy, pwede rin kami ganito ng anak ko. Exactly. Actually, sa bahay nga lang, di ba? Sa bahay, pwede lang. Oo. Which is, yun yung nangyari during the pandemic. And you get to spend time with your son. Yes, isa pa yun. Yun yung sa akin yung pinaka-importante. Na yung bonding namin. Tsaka may intindihan mo yung generation, how one generation thinks versus the other. So tulad nyo, boomer and yung Gen Y, di ba? Katulad, may nagsabi nga, ba't di nyo sinama si Kobe dun sa inyong dalawa? Sabi ko, sakit sa ulo nun eh. Talaga? Oo, ang hirap, may ibang mundo eh. Mga pangalawa talaga, mga pasaway, no? Middle child. Oo, kung sino yung kamukha ng tatay, yun yung pasaway. Kamukha mo ba si Kobe? I know, right? Ang dami nag-disagree. Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, Mas masayang kwentuhan. mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. Mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. So, maliban sa basketball, kanino ka pa nakascore? Ako? Ano ibig mo sabihin? Ano bang nakascore? Nag-gets? Nakascore, Sa kanino? marami. Oh my God! Madami. Oo. Clue. Oo, nung araw nga, nung kasikatan, kasi sinabi ko na to, nabash na ako rito eh. Okay, may nag-interview sa akin during the pandemic. Nabash? Dami nagbash sa akin. Dami Sige, bash ka nagalit. namin ulit. Oo. Dali, sagutin mo yung tanong. Ganito lang yan. Being a basketball player, okay. Being the PBA player, 3 lang yung sumisikat dyan. Ulitin ko. Yung una, magaling ka, pero hindi ka gwapo. Oo. Sisikat ka kasi magaling ka. Yung pangalawa naman, gwapo ka, pero hindi ka magaling. Kaya lang, tayo magsisigawan, sisikat ka dahil gwapo ka. Doon ako napunta sa pangatlo. Ano? Gwapo na magaling pa. Pinalakpakan! Yung nung iba nga, pag lalabas ako, nagbibigay ng mga roses, teddy bear. Yung iba, seryoso eh. Titulo ng lupa binibigay sa akin. Ganon.
Alam, ang tanong ko lang kung Kaya ka naniniwala pala sila sa sinasabi. Kilala ka na kantor, naniniwala ba? Kaya ka Naniniwala pala ako. nabash. Oo, kaya ako nabash. Sabi sa akin, yabayang mo. Oo, tingin mo sarili mo, gwapo ka, na magaling ka. Totoo ba yan? Totoo. Mga trolls? Ang ginawa ko, sumagot ako. Sabi ko, hindi padala niya yung picture ng boyfriend niyo, saka ng asawa niyo, tapos pag-decide din natin yung mga tao kung saan sila ilalagay. Wala na, tumigil na lahat. Di ba? So, sa akin naman, alam mo yung joke, Oo. pero alam mo, ang mga bashers kasi, parang lahat hahanapin. Yung may ginawa kang maraming tama, yung napakaliit. Doon ka titirahin na. Tsaka napaka-stiff na mga ibang trolls na yan eh. Totoo yan. We just have to enjoy life, di ba? Have some humor, So kaya guys. din yung difference, sir, ng ng podcasting sa radio. Meron kang real-time comments. Oh, right. So nalalaman Yeah. mo agad kung anong feedback nila. Is it good or bad? Tapos nakakapag-suggest din sila kung anong gusto nilang mapakinggan from you or from us, di ba? Yeah, exactly. Maganda din siyang interaction with the listeners. Unlike ng radio, paano ba sila nakakakuha ng comments nun? Tatawag sa... Oo, dati Di ba, tatawag ka. may hotline sila eh. Ito, tanong natin si Sir. Tatawag. Kasi naabutan niya yun. Uy, totoo yun. Kasi meron silang question and answer eh. Tapos meron kang libreng GCs ba? Mga ganun. Correct. Tawag ako ng tawag. Hindi ka makakakonect. Sa sobrang dami. Hindi, tsaka tsambahan. Tsambahan. Kung ikaw yung masasagot. Oo. Kasi usually yan, busy pa, di ba? Parang caller number ganito, kailangan. Minsan 49, 48, hindi ka mananalo. Hindi pa gano'n, hindi na sinasagot. Sorry, number 1 ka. Sorry, number 2 ka. Hindi, gano'n. Hindi, sinasagot pa rin nila. Sinasagot pa rin nila. Oo. Hanggang mag-49. Hanggang mag-49, gano'n. Galing. So, minsan, ticket sa concert eh. O, di ba? Oo, kaya Eh, yung aabangan ticket talaga. nung parang yun, ticket ng Hagibis nun eh. Hindi nyo ba alam yun? Familiar. Hagibis. Anong kanta? Team song nung palibasan. Lala, lala. Diba? Hagibis. Sila yung local version ng Village People sa atin. Tama. Oo nga. Oo, yun. So, hindi talaga din nyo alam. Sila rin, di nakarelate. Lalo na sila. Oo, hindi na nila Okay alam. lang. Sex bomb. Pero kilala nila sex bomb. Dahil nag-revive ang sex Nag-revive. bomb. Ang alam nila, Bini. Di ba? Bini na. Bini. Puro Bini. Oo. So ka SB19. Oo. SB19. Tsaka bin and bin. Bin. Ano? Bin. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Speaking of Pilita Corrales. Pilita. Oh, yun yung mga naabutan mo. Yan. Sumalangit nawa. Oo, katulad nga nung sabi ni Sir Bernard kanina na sa broadcasting, kailangan like nag-iisang Corina, nag-iisang Ted File doon. Yung boses nila, alam mo na eh. Si Tita Pilita, yun din na sinabi sa akin regarding music. Kailangan yung voice mo, alam ng tao pag Distinct. kumanta ka. Would stand out. Kasi okay, magaling kang kumanta eh. Pero kung nakikilala ka ba, like di ba, uy, si ano to, Pilita Corrales to. Di ba? Or si ano to, Ariel Rivera to. Tsaka may alam mo. brand of singing sila eh. Yes, Pilita yung exactly. lumiliyad na parang na sasapian. Di ba siya yung diba? Kilala niya ba si Pilita? Kaya mo pa ba yun? Yung pag nag-concert, gumaganong ka rin. Oo, parang napapasunod ka. So ikaw, halimbawa, anong branding ni Benji Paras? Bakit ka nakilala? Maliban sa gwapo ka at magaling na basketball. Wala na ako maisip aside from that eh. So, siguro yung branding ko, yung being a dad. Being a dad, and yun yung sa akin. Kaya nga I want to do the podcast na We with Andre. Kasi doon makikita yung kulitan namin dalawa. Minsan kami nagtitiran, kami naglolokohan. Yung branding mo, alam ko, dahil nakakatawa kayo. Oo, I think so too. Yun yung yung may humor. Doon ka Kumbaga nakilala. parang, I know, right? Hindi kasi, like yung ibang Basketball basketball players, pag ini-interview sila, Oo nga, no? parang very Angas. stiff. Angas. Katakot. Stiff, na parang tatapakan Actually, ka. nagulat nga ako eh. Kasi ang hirap magpatawa ng gwapo eh. Nag-react. Sabi niya, wow. Exactly. parang umover na yata yung sinabi ko. Parang ano na. Napalakas yung comment niya. Sabi niya, ay wow. Lumampas na. Umover. hindi na niya kailangan ng binaba mic. yung cellphone, nakaganon. Ay, wow. Nagti-tiktok eh, binaba. Uy, pero kids, in his generation,
yan yung standards nila. Yan ay, I mean, Ano ibig sabihin? Ano yung standard? Paki-explain niya. May standard. Nung kabataan mo, sir, gwapo ka naman talaga, di ba? I know, right? Oh. Is it an issue now that mas nakikilala yung mga anak mo kaysa sa'yo? Ay, sa akin, hindi. Mas natutuwa ako kasi lahat naman tayong mga magulang, ang gusto natin, yung mga anak natin mag-excel, mag-exceed doon sa nagawa natin. Tama. So, sa akin yun. Ang mga anak ko, compare mo sa laro ko, andito sila, andito yung laro ko. Talaga? Ang di lang nila nakuha yung mukha ko. Yun. I'm so disappointed. Hindi nila ma-exceed. Binato yung cellphone eh. Kanina binabalang. Binato. Nag-walk out na. Oh, parang walang kwenta tong pinag-uusapan natin. Kalokohan lang. Or pero kayo, tingin nyo, what are the other advantages of podcasting? Ako tingin ko parang we create our own tropa. Halimbawa ako, magugulat kayo, first time lang namin nakausap talaga to si Sir Benji. But what I did, for example, I listened to his podcast, his other guesting, kaya feeling close na ako ngayon. So, yung community halimbawa rin namin, yung mga lady bosses, pag nakikita kami, parang kilala na nila kami. Kahit kami, never namin silang nakita pa. Pero never nyo kami makikita na parang hindi kita kilala. Oo, syempre Parang, naman. hello, yes! Kaya nga nung party, di ba, ng TPN, nakita-kita lahat. Yung parang, uy, hi, ako naman. Kasi nga, napapanood ko lahat eh. So, di ba doon kagad ako sa grupo ng mga kolokoy, yung mga cool fans. Doon kagad ako eh. So, parang close na kami because nga, napapanood ko eh. Di ba? And then, ayun, may yung mga iba doon, mga kausap ko, kailang guestings na ako sa kanila, kaya nakakatuwa. So kaya nga inantay ko sa Cool Pals. Yung alin? Mag-guest ako. Mag-guest ka. Hindi ka pa nag-guest doon? Hindi, parang nahirapan yata sila, parang gusto nila yung ka-level nilang hindi gwapo eh. Ouch! Sumbong mo kayo dyan. Ayan, para pag napanood nila to, ganun ha, sige, pumunta ka rito. Tingnan ko. So, yun. Oo, yun. abangan nyo yan. Yan, yung papinamod ko, saka yung pencil box. Ayan. Kakatuwa. comedy. Kakatuwa. So sa podcast natin, as lady bosses, ano tawag nito? Tayo yung hindi usual na sinasabi ng mga babae, kaya natin sabihin. Yes. Yung mga topics na hindi masyadong pinag-uusapan, kaya natin pag-usapan Yes. on a lighter note. Yes. Di ba? That's also one of the objectives of our podcast. Kasi I think culture-wise, Filipinas are built in such a way that you have to be timid, quiet, don't talk about taboo topics. So kami, ang tawag nga namin sa aming mga perspectives are perspectives. So, binibigay namin ang aming mga perspectives sa inyo. Ikaw pa yung na-scandal dyan. Ikaw pa yung... Kung kaya ng mga lalaki, kaya din namin. Kaya din namin. Alam mo, before this guesting, this workshop or seminar that UE conducted, I didn't even know that podcasting is a form of broadcasting. Di ba? Parang... At sa akin, for fun lang eh. Kaya nga Kumbaga, parang wala kang ginagawa. Come on, let's entertain people. Sa akin, entertainment lang talaga eh. Pero hindi namin alam na ganito na rin kalaki. So at least, ito, sana kayo, katulad ko sinabi ni Sir Bernard, parang just be yourself. So mahirap nga yung gagawa ka lang ng medyo hindi naman totoo. Katulad ng mga sinasabi ko kanina. Authenticity nga, di ba? Kailangan yan. Tsaka mararamdaman nila yan eh. Mararamdaman nila kung hindi ikaw yun talaga. Versus dun sa yung let loose. Mas maganda yung natural lang talaga. Mas mahaba ang mararating mo. Kaya nga next time, gagawa tayo lahat ng comments yung mga bashers. Saka ilalabas natin yung name nila, saka yung pictures nila. Kung ba ito yung sinasabi nito. Si Anonymous 1, gano'n. Anonymous 2, 3, 9. Random lang yung mga pangalan. Ganun yung gawin natin. Para maramdaman nyo kayo naman yung mabash. Meron ba sa mga students natin na iniisip magkaroon ng podcast? Or nasimulan na? Meron. Meron na? Meron na rito na merong podcast? What Wala pa? topics do you plan to consider?
You know, if you want to do it for yourself first. Kung magkaroon kayo ng following, it will just happen. Oh, kung gusto mo, guess mo ako muna. Commit mo na yan, ha? Promise yan. I have... Sino yun? Sino yan? Identify Sino? na natin. Oh, wag naman bukas. Kapal naman ang mukha nito. Wag naman. Mag-ano muna tayo pa. Dali mo muna ako sa Starbucks. Kape muna tayo. Pero yung anak ko, I still have 17 and 15-year-old boys na, Dad, parang 2 years ago ba? Nasabi, TikTok tayo. TikTok ng TikTok. Sabi ko, bakit ba sinasali niyo ako? Hindi, taas na ng following sa amin. Kasi nandun kayo. Ilalabas sila. Sample. Wag nga. Hindi ako ready. Nahiya. Yun yung usong ginawa. Triple ka lang. Hindi naman siya sumayaw eh. Ba't parang triple lang siya eh. Oo, yun napagsipin mo. Okay na yun. Ito ka maganda. May ginawa kami ni Andre, gumagawa rin kami. Yung mga ginawa namin, of course, siguro, hindi naman. Yung iba, nasa 3.5, ganyan. Tapos, Million? Oo. Views, okay. Ngayon, sabi ko, sama natin si Kobe. Si Kobe ayaw na ayaw nun. Sabi niya, Dad, that's not my thing. Kayo na lang. Hindi, wala kang gagawin. Dito ka lang. So kami ni Andre sumayaw, tapos biglang kinunan ko lang siya ng camera, nakangiti. 5.5. Grabe naman kasi sa face card Tinalo. si Kobe. Pag-uusapan pa ba natin? Pag-usapan pa natin kung kanino nagmana. Diyos ko, ay, ang habang diskusyon nito. Ang hirap. So si Kobe, hindi siya ma-showbiz. Hindi Ayaw niya ma-showbiz. halos. Ganon lang yun, mukhang suplado, pero hindi. Okay yan. Pag pwede mong lapitan, huwag mo lang kausapin. Pero sa mga anak mo, sino ang most likely pumasok sa showbiz ng tuluyan? Si Andre. Si Andre talaga. Si Andre. Saka yung dati kasi, tinuturuan ko yun, na magkasama kami. Dre, huwag masyadong OA. Ginaganon ko yun. Tapos nung time na may ginawa siyang movie, wala ako, pinanood ko, tapos sabi ko, uy, okay ah. So kumbaga, pinabayaan ko na lang siya. Medyo nakatulong din ng konti, yung sinabi ko. Kasi there are times na, di mo kailangang umarte. Yung sinabi ng mga veteran actor sa akin, nila Tito Dolphy, nila FPJ, ang sinabi sa akin, huwag kang aarte. Kasi when you're with them, like here in a room, you're talking, when they act, they're the same. Kung paano sila magsalita kausap mo, ganun din sila. Oo. Yun. Walang difference. Walang difference. Oo, may script lang. May script lang, yes. Pero syempre, pag iba yung galit ka, umiyak ka. Pero yung, pag nagsasalita ka, wala nang iniiba. Curious lang ako malaman din, paano yung naging jump mo from basketball to an artista? To showbiz. Ganito yan. PBA ako, 1989. Malamang wala pa sila nun. Wala pa sila Wala niyan. pa kayo nun, ano? Malamang yung parents nila. Wala pa rin. Oo. Naglalaro pa lang. So, huwag ka naman agree na agree. Inaantay ko sabihin mo, di naman. I'm sure naman meron diyang ano. Kasi naman. Siya talaga, oo. Yes. Kasi yung mga binanggit mo, FPJ, Dolphy, Hindi mga yung time legends. Hindi yung time na nag-PB ako, 89. Sabi ko lang, Okay. walang pantao. Oo, wala pa. Parang di pa uso tao nun. Anyway, kasikatan ng basketball nun. Kasi sikat ang basketball at ang showbiz during that time. Of course, walang social media, walang gadgets. People are saving money to watch basketball games or to watch a movie. Ganun lang yung kaligayahan ng araw. Very simple. Kaya ganun kaputok. Ngayon, kasikatan namin, si Mother Lily sa Regal, nakaisip siya, bakit hindi kumuha ng players at gawin? Siya pala nagsimula, no? Kinuha nila si Sino Alvin, pa? Patrimonio, Jericho Dinera, Oh my Bob gosh. Alvarez. Jericho. Oo, Jericho. Jericho Dinera. Jericho Dinera. Jericho Dinera. Akala ko Jericho. Ang layo, ano? Tapos nahiyang-hiya ako, hindi ako sumali. Eventually, gines ako ni Mama. Ano tawag sa kanila? Kasi di ba may Regal Babies?
Wala, Kayo? wala. Wala. Wala kaming name. So, parang kasi yung sikat na players, you don't need to promote. Hindi mo na kailangan dali sa barangay, pasayawin, ganito, ganyan. Kasi ganun yung ginagawa. So may advantage kayo. Advantage. Kaya naisip kagad ni Mother. So doon na nag-start. And then eventually, nagka-problema ako sa team. Hindi ako nag-sign up ng contract. May lumapit sa akin to do a movie, which is my first movie, yung Dunkin' Donato with Herbert Bautista. Uy, shucks, napanood ko pa tayo. Huwag mo na sabihin kung sino nagdala sa ito. Mahawak-hawak. Anyway, so doon na nag-start yun sa akin. So kaya sinasabi nila, uy, buti nakapag-artista ka. Sabi ko, dati na akong artista. Sipin mo, 1989 pa, nakapag-artista na ako. Pero of course, yung serious doon is yung part na pa-retire na ako. Saka ko na sinabing, oops, may age limit ang basketball. Kailangan ko ng fallback. So tinuloy-tuloy ko na. Naganap na ako ng mga guestings, lahat. Hanggang sa yun, eventually tuloy-tuloy. Tsaka ikaw yung tumagal. Even hosting. Kasamahan mo, wala na. Ha? Oo. Yung iba kasi, hindi na tinuloy. Oo. Sipin Ikaw mo, na nga yung natira. naka-co-host ko pa si Ate V. Ate V. Yung may Vilma show siya. Santos. Oo. Vilma, talaga? Saan to? Yung may show siya sa TV dati. Hindi, pero tsaka maliit lang siya, di ba? Paano yung itsura yun sa stage? Yun nga yung comedy ron. Laging Pinasok lang ako sa co-host. palayo yung camera. So tuloy-tuloy lang, minsan sa Itbulaga, so isa iba. So yun din yung una kong gusto matutunan, yung pag-host. Masarap din kasi. Tapos, ayun na, pag mayroong mga invitasyon sa mga probinsya, election, ayun na. Saan ka mas nag-enjoy? Sa basketball or sa pag-showbiz? Ang Showbiz or basketball podcasting? kasi, I considered basketball as my hobby, my career, my life. Andun lahat. Andun lahat yung sacrifice na binigay ko. Dahil yun ang gusto ko. Kaso nga lang, may time limit. May age limit. tama. Hindi katulad ng pagiging Showbiz. artista, showbiz, as long as alagaan mo yung sarili mo, hanggang tumanda Ilang ka. taong ka nag-retire ng basketball? At the age of 35. Oh, bata pa! I know, right? Si Ju, 50s. Nakakalaro pa. Nakalaro pa kanya. Anong average ng retirement age? Usually, yung iba ngayon nakakalaro pa at the age of 40. Yun yung target ko eh. Pero because of my injuries, medyo hindi na ako nag-enjoy. Masakit na. So, tapos ang gusto ko pa sana is to be able to play with my sons, Andre and Kobe. So, ayun, nag-retire ako maaga. Tapos naglalaro kaming sa park lang, tune-up games. Okay na sa akin. What keeps you humble? Hindi, tingin ko kasi patawa-tawa lang siya. Ang hirap. Nakakagulat. Kasi ako halimbawa, nung in-invite namin siya to do this guesting, o di tawag ka, parang, shucks, first time ko makakausap to, Benji Paras to ha. Tapos, nung nakausap ko, parang, alam mo yan, tagal mo nang kakilala. Parang kaibigan mo. Parang kaibigan mo na kagad. Sa akin siguro being humble, nanggaling ako sa humble beginning. Hirap yung buhay namin. As in, luckily na naging scholar ako sa San Beda nung high school. Kasi nung nag-enroll ako, nakuha na ako, pinapag-enroll ako, sabi ko wala po akong pang-enroll. So kumuha sila ng alumnos to sponsor my enrollment. Okay na. Tapos, sige, payaran mo na lang miscellaneous, 500. So, di ako tumatayo. Sabi ko, kasi wala po akong 500. Sabi nung coach ko, ito na, 500, bayaran mo na. Okay, tapos na punta ka ng bookstore, bili ka ng libro. Hindi pa rin ako maalis. Wala akong pambili ng libro. So, ako tumawag na naman sila ng isang alumnos na nag-sponsor. So, tinapos ko yung 4 years na yan. Kaya, siguro, tapos nun, napunta ako sa UP and then tuloy-tuloy na national team. Doon ako nakaipon. So nakita ko yung hirap na dadaanan ko. Sipin 3 teams para makakakuha. Siguro doon naging sa akin, nakikita ko yung mga tao, napapanood ako na parang amaze sila. Wala pang picture, wala pang puro autograph. So sa akin parang yun yung part na hinahanap ko siguro. Na ito na siguro. So, hanggang yung dala-dala ko. Pati advice ko sa mga anak ko na be nice to your fans. Yun lagi. Galing. Yun. Naiyak ka? Actually. Yun. So, di ba, humble ka na, gwapo ka pa. What more? Ang humble. Wala pa na sandalan. akala Digital. akala ko supo eh.
Monoblock nga eh. Mukha lang soup eh. Ano ba naman podcast na to? Di man na makapag-provide. Ay, niram niyo. Maganda Okay siya. Hindi halata. Wag mo lang sasandalan. Okay, hindi halata. Okay siya. Ay, nako. Kaya, meron ka ba mga last words dyan? Wala, baka may questions. After the recording. So, After the tatapusin recording. lang namin Okay. sila. Sige. Kaya mula sa kaboses nyo, tingin kamukha ni Will Smith, si Sir Benji Para, si D. Mula sa kaboses ninyong tuwang-tuwa kasama namin si Mr. I Know Right. Mula sa kaboses niyong gustong magpasalamat sa UE for having us. Kay Asko, kami ang Lady Bosses! Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.